Inasahan po ba talaga na uungos si Kamala Harris pagkatapos ang kanilang debate kamakailan? Dahil sa lumalabas sa ngayon, hindi ko lang nalalaman kung merong bago na mga numero, ay parang statistical tie pa rin silang dalawa pagkatapos ng debate. Sa palagay ko may laban talaga si Kamala Harris. I think because marami nag-support sa kanya sa Democratic Party, it was widely considered also that the Obamas will field si Michelle Obama, pero and other also may mga ibang kandidato, pero naglabas ng suporta yung mga malalaking tao sa Democratic Party for Kamala Harris. So I think bago nung debate pa nangyari, mataas na yung tsansa ni Kamala Harris na mapantayan si Donald Trump. Pero alam naman natin na bago ito, si Biden na medyo mababa yung compared kay Donald Trump, medyo mas mababa ng konti kay Donald Trump. Nakatulong siyempre yung debate na pakita ni Kamala Harris yung kanyang tapang, yung kanyang kakayahan na makipag head-to-head kay Donald Trump. At lumabas din yung maraming mga issues na sa palagay ko nung napanood ko na mas magaling si Kamala Harris. But yeah, I think yung US elections is something that yung Pilipinas will have to look at more closely. Malaki ang epekto sa ating bansa nito come November. And palagay ko mas dapat pa mapag-usapan ng mga Pilipino itong politics. Ito pong 47 si Harris, 42 si Trump. Even after the debate, may inaasahan pa ba tayong lalabas ng mga numero pagkatapos ng pag-endorso ni Taylor Swift, pag-endorso ng mga Obamas kay Kamala Harris? How realistic is it na umasa na uungos siya laban kay Trump? Well, ang US polling naman, it's very advanced in the sense na there actually may mga resulta na daily lumalabas or weekly lumalabas, unlike yung polling dito sa Philippines na medyo mas mabagal. So we will definitely see more developments there. Pero sa palagay ko, as yung mga Amerikano, as they see more of Kamala Harris, palagay ko mas magiging sharp yung difference si Kamala Harris kay Donald Trump. And definitely yung mga endorsements, katulad nung kay Taylor Swift na recently endorse si Kamala Harris, nakakatulong yan. Pero palagay ko mas makakatulong din is yung pag-ikot ni Kamala Harris sa mga importanteng states. And it's good na sa Philadelphia ginawa yan kasi Pennsylvania has always been an important state sa US elections in terms of deciding kung sino mananalo as the next president. At Robin, this is Pinky. Sabi mo nga, importante din yan para sa Pilipinas. Ano ba ang implikasyon sa Pilipinas kung sakaling manalo si Trump o si Harris, partikular dito sa issue sa West Philippine Sea? Napakalaki, Pinky. It's good to talk to you again. But in the US, kung si Trump ang manalo or si Kamala Harris, magiging hard sila sa China, definitely. Kasi yan yung, they've said in many statements, even Biden or Trump, hard sa China. But the way they will operationalize that, yun yung magkakaiba. And specifically, yung si Donald Trump kasi medyo mas America first siya, so mas skeptical siya sa mga alliances. And maapektuhan tayo kung si Donald Trump, it will not be good for us because Donald Trump may revisit the US-Philippine alliance na kakabuo lang ulit nung time na pumasok si President Marcos. And of course, nag-increase tayo ng EDCA. That was under Biden, yung EDCA sites. But it's not necessarily an assurance na maitutuloy ito yung alliance at yung level ng commitment sa atin ng US kapag si Trump ang manalo. And marami ng examples niyan. For example, gusto mag-pull out ni Trump sa NATO. Ayaw niya protektahan yung Ukraine. May mga statements si Trump, for example, nang umalis siya sa WHO, and I think napag-usapan din natin to before about sa zona ni President Marcos. So maraming instances na nagsasabi na si Trump might not honor the alliance in Southeast Asia. And nagkaroon ng credibility issue yung US nung time na si Trump ang presidente, actually sa buong mundo. Kasi nga, ayaw niya ng bilateralism, ayaw niya ng multilateralism, ayaw niya
nakikipag-work sa ibang mga countries kapag hindi clear yung benefit sa US. Kay Kamala Harris, I think it's clear na continuity nito yung policy towards Southeast Asia at least from Biden. So mas makakakuha tayo ng assurance na mas malaki yung cooperation at makukontinue yung level of cooperation na nasimulan ni Marcos and Biden kapag si Kamala Harris ang nanalong presidente in November. Maraming salamat, Robin. Michael Garcia ang presidente at CEO ng WR Advisory Group.